Isang linggo bago ang aking ika-40 kaarawan, ang taksil na asawa ko ay nagplano na ipatapon ako sa isang madilim na institusyon ng mga baliw upang makuha ang aking buong yaman. Ang masakit pa rito, ang trayador na matalik na kaibigan ko, nakasabwat niya sa bawat gabi ng kanilang lihim na pagsasama ay ang babaeng itinuring kong sariling kapatid. Hindi nila alam na bago pa man ako tuluyan, nakalad ka rin ng kanilang mga tauhan. Ang bawat piraso ng kanilang maruming sikreto ay hawak na ng aking abogado, at sa sandaling lumuhod, ang walang hiyang lalaking iyon sa harap ng aking mga paa upang magmakaawa. Tanging isang malamig na ngiti lamang ang aking isasagot. Nakatayo ako sa gitna ng malawak at marangyang kusina ng mansyon ng pamilya De Vera. Maingat na inaayos ang mga tasa ng tsa at mainit na sabaw sa ibabaw ng pilak na tray para sa aking biyenan. Doon ko narinig ang marahang bulungan mula sa kabilang panig ng manipis na kahoy na pader ng silid-aklatan. You don't have to worry, sweetheart. Ilang araw na lang at tuluyan na siyang mawawala sa buhay natin. Masisiguro kong sa kaarawan niya. Nasa pangalan na natin ang lahat ng ari-arian. But paano kung makatunog siya? Baka mapansin niya na iba ang lasa ng gatas na ibinibigay mo sa kanya gabi-gabi. She is too stupid to notice. Walang ibang alam ang asawa ko kundi ang magsilbi sa pamilya ko. She trusts me blindly, like an idiot. Yun ang mga boses ni Rafael, ang aking asawa sa loob ng 16 na taon, at ni Selena, ang babaeng itinuring kong pamilya. Ang bawat salita ay parang kutsilyong dahan-dahang humihiwa sa aking puso, ngunit walang luhang pumatak sa aking mga mata. Ang matinding sakit ay agad na napalitan ng isang malamig at nakakapangilabot na kapayapaan sa aking sistema. Ang babaeng 16 na taong nagpaalipin at nagsakripisyo para sa pamilyang ito ay tuluyan nang namatay sa mismong sandaling iyon. Bumukas ang pinto ng silid-aklatan at lumabas si Rafael na may bitbit na ilang papeles. Mabilis niyang itinago ang gulat sa kanyang mga mata nang makita akong nakatayo malapit sa pintuan. Ngunit agad din siyang ngumiti ng napakatamis ang parehong ngiti na ginamit niya upang linlangin ako sa loob ng mahabang panahon. Hinawakan niya ang aking mga balikat. Ang kanyang mga palad ay malamig at puno ng pagkukunwari. You look pale, Marisol. Inumin mo na ang gamot mo pagkatapos mong ihain ang tsaa ni Mom. Okay, Selena and I have to meet a big client today, so please, be a good wife and take care of everything here. Sa parehong sandali, lumapit ang aming katulong na si Maria na may bakas ng matinding takot sa kanyang mga mata. Ma'am Marisol, kanina pa po sumisigaw si Doña Teresa sa sala. Lumalamig na po ang kanyang tsaa at baka ihagis na naman niya ang mga tasa. Hinarap ko si Maria na may isang mahinahong ngiti. Isang kalmadong mukha na nagkubli sa nagbabagang apoy sa aking kalooban. Sige, Maria. Ihatid mo na ang tray na ito sa kanya. Sabihin mo ay susunod na ako pagkatapos kong mag-ayos ng mga gamit sa taas. Nang makaalis si Maria, dahan-dahan kong ibinaling ang aking tingin kay Rafael. Tinitigan ko ang kanyang mga mata. Ang mga matang minahal ko ngunit ngayon ay puno na lamang ng dumi at kasakiman. Sa isang napakahinahon at tila walang emosyong boses, sumagot ako sa kanya. Don't worry, Rafael. Aalagaan ko ang kumpanya at ang pamilyang ito nang higit pa sa inaasahan mo. Bahagyang natigilan si Rafael sa aking tono. Tila naghahanap ng anumang bakas ng galit o kahinaan sa aking mukha. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, mabilis akong tumalikod at naglakad patungo sa silid-aklatan na bago pa lamang niyang nilisan. Ang silid ay amoy mamahaling tabako at pabango ni Selena. Isang amoy na nagpabigat sa aking paghinga. Lumapit ako sa kanyang mesa, kung saan nakabukas pa rin ang kanyang laptop. Walang panginginig ang aking mga kamay nang ilabas ko ang aking telepono at mabilis na kumuha ng mga larawan ng bawat pahina ng kasunduan sa paglilipat ng aking ari-arian. Kasama na ang peking ulat ng doktor na nagsasabing ako ay dumaranas ng malubhang sakit sa isip. Ang bawat kuha ng camera ay isang bala na gagamitin ko upang pabagsakin sila. Pagkatapos ay dahan-dahan kong hinila ang gintong singsing sa aking daliri. Ang singsing na sumasagisag sa aking 16 na taong bulag na pagsasakripisyo at pagkaalipin. Marahan ko itong inilagay sa loob ng isang lumang libro na may takip na katad. Ang librong iniwan ng aking yumaong ama na may nakatagong susi sa likod ng makapal nitong pabalat.
Ito ang susi na magbubukas sa katotohanan ng aking nakaraan. Naramdaman ko ang marahang pagyanig ng aking telepono sa loob ng aking bulsa. Isang mensahe mula kay Gabriel Navarro, ang tanging tao na nanatiling tapat sa akin sa kabila ng lahat. Nakaayos na ang lahat. Marisol, sabihin mo lang kung kailan natin sisimulan ang pagbawi. Isang malalim na hininga ang aking pinakawalan habang tinititigan ang mensahe. Ang bawat piraso ng aking buhay ay tila isang chessboard na ngayon ko pa lamang sisimulang laruin sa sarili kong mga patakaran. Dahan-dahan kong itinapat ang telepono sa aking tainga upang tawagan si Gabriel. Ngunit sa parehong sandali, ang tunog ng mabibigat na hakbang ng sapatos ni Rafael ay muling umalingaw-ngaw sa labas ng pinto. Pabalik sa silid kung nasaan ako ngayon. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Nang marinig ang tunog ng papalapit na mga hakbang ni Rafael, mabilis kong ibinalik ang aking telepono sa bulsa ng aking apron at kinuha ang lumang libro ng aking ama mula sa estante. Humarap ako sa pintuan ng eksaktong bumukas ito. Nanliit ang mga mata ni Rafael habang nakatitig sa akin. Tila sinusuri ang bawat galaw ng aking mga mata kung may bakas ng takot o lihim. "What are you doing here, Marisol? Bakit ka pumasok sa opisina ko nang hindi nagtatanong?" Malamig ang kanyang boses, malayo sa mapagmahal na asawa na ipinapakita niya sa harap ng ibang tao. Pinilit kong panatilihing kalmado ang aking mukha at dahan-dahang itinaas ang hawak kong libro. Hinahanap ko lang ang lumang libro ni Papa, Rafael. Masakit kasi ang ulo ko at gusto ko sanang magbasa para makatulog. Pasensya ka na kung naabala kita. Tumingin siya sa libro at pagkatapos ay sa akin. Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumapit siya sa kanyang mesa at ibinaba ang kanyang mamahaling katad na bag. "You don't need to stress yourself over old books. Marisol, look at this." Ipinakita niya ang isang makapal na dokumento na may gintong selyo. Ito ang bagong kontrata na pinirmahan ko ngayon, kasama ang mga dayuhang mamumuhunan. Ang kumpanyang ito ay aabot sa tugatog ng tagumpay, at ako ang magiging hari ng industriyang ito. Kaya huwag mo nang isipin ang mga walang kwentang bagay. Just stay at home, take your medicines, and let me handle the wealth. Habang nagsasalita siya ng may labis na kayabangan, biglang tumunog ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Nang makita ang pangalan ng tumatawag, mabilis niya itong kinuha at lumabas ng silid upang sagutin ang tawag sa balkonahe. Alam kong si Selena iyon, hindi ko sinayang ang pagkakataon. Agad akong lumapit sa mesa kung saan nakabukas ang kanyang bag. Doon ay nakita ko ang kontratang bagong pirmahan. Mabilis kong kinuha ang aking telepono at kinuhanan ng larawan ang kanyang pirma. Kasama na ang mga nakalakip na kasunduan sa ilalim ng kumpanya na nakapangalan sa akin. Nang marinig ko ang papalapit niyang mga hakbang pabalik, mabilis kong ibinalik ang lahat sa dati at tahimik na lumabas ng silid-aklatan. Kinabukasan, lihim akong nakipagtagpo kay Gabriel sa isang maliit at tahimik na kapihan. Sa labas ng lungsod, ang lugar ay halos walang tao, ligtas mula sa mga mata ng mga devera. Nakaupo si Gabriel sa sulok, mukhang seryoso habang may binabasang mga papeles. Nang makita ako, agad siyang tumayo at hinila ang upuan para sa akin. "Marisol, salamat at nakarating ka ng ligtas." Bungad niya sa isang mahinahong boses na nagbigay sa akin ng kaunting pakiramdam ng kaligtasan. "Ano ang nakuha mong impormasyon?" "Gabriel," tanong ko habang mahigpit na hawak ang aking mga kamay sa ilalim ng mesa. Huminga ng malalim si Gabriel at inilabas ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag. Ang kumpanya ni Rafael ay matagal nang nalulugi. "Marisol, ang lahat ng karangyaan na ipinapakita niya sa labas ay isang malaking kasinungalingan. Ginamit niya ang pangalan mo bilang garantor sa mga ilegal na pautang mula sa mga kahina-hinalang institusyon. Kapag bumagsak ang kumpanya, ikaw ang maiiwang may utang ng daan-daang milyong piso habang ang mga tunay na ari-arian ay nailipat na sa pangalan ng kanyang ina at ni Selena." Naramdaman ko ang biglang panlalamig ng aking buong katawan. Ang galit at sakit ay tila isang malaking alon na dahan-dahang lumulunod sa akin. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay sa ibabaw ng mesa. Napansin ni Gabriel ang aking reaksyon. Dahan-dahan niyang inilapit ang isang tasa ng mainit na kape sa aking mga kamay. Tinitiyak na maramdaman ko ang init nito. "Inumin mo muna ito, Marisol. Hatiin natin ang bigat ng laban na ito.
Hindi kita iiwan sa laban na ito. Ipinapangako ko sa'yo. Uminom ako ng kaunting kape. Pinilit kong ibalik ang lakas ng aking loob. May isa pa akong natuklasan. Gabriel, ang kapatid kong si Elena, tila may itinatago siya sa akin. Pag-uwi ko sa mansyon ng hapong iyon, nakita ko si Elena sa sala. May hawak siyang isang bagong mamahaling bag na gawa sa mamahaling katad at nakasuot ng mga alahas na hindi ko kailanman nakikitang pagmamay-ari niya. Nang makita niya ako, mabilis niyang itinago ang bag sa likod ng kanyang upuan. Ngunit huli na ang lahat. Elena, Anne, saan galing ang bag na iyan? Tanong ko sa isang banayad ngunit seryosong tono. Nauutal si Elena habang sumasagot. Hindi makatingin ng diretso sa aking mga mata. Ate, binigay lang ito sa akin ni Kuya Rafael. Sabi niya, regalo niya ito dahil tinutulungan ko siya sa pag-aasikaso ng ilang papeles para sa iyo. Is there something wrong with that? Mabait naman si Kuya Rafael sa pamilya natin. Ate, gumuho ang huling natitirang tiwala sa aking puso. Ang aking sariling kapatid. Ang kadugo na inalagaan ko at pinag-aral ay nagbebenta ng aking mga impormasyon kay Rafael para lamang sa mga material na bagay. Tinitigan ko si Elena na may matinding lungkot, ngunit walang salitang lumabas sa aking bibig. Nang gabi ring yun, habang nag-iisa ako sa aking silid, binuksan ko ang asul na sobre na lihim na iniabot sa akin ni Gabriel bago kami maghiwalay sa kapihan. Naglalaman ito ng mga karagdagang bank statement. Habang binabasa ko ang mga papeles, nanlaki ang aking mga mata nang makita ang isang regular na transaksyon patungo sa account ni Elena. Ang pera ay hindi nanggagaling sa kumpanya ni Rafael, kundi direkta mula sa isang lihim na offshore account sa ilalim ng pangalan ni Selena Ramos. Sinasanay ni na Rafael at Selena ang aking sariling kapatid na maging espiya sa loob ng aking sariling tahanan. Habang tinititigan ko ang asul na sobre na naglalaman ng mga ebidensya ng pagtatraidor ng aking kapatid, biglang tumunog ang aking telepono dahil sa isang papasok na mensahe mula sa isang hindi nakarehistrong numero. Binuksan ko ito nang may kaba sa aking dibdib. Huwag kang masyadong magtiwala sa abogado mo. Dahan-dahan kong ibinalik ang aking telepono sa bulsa ng aking apron at kinuha ang lumang libro ng aking ama mula sa estante. Humarap ako sa pintuan nang eksaktong bumukas ito. Nanliit ang mga mata ni Rafael habang nakatitig sa akin. Tila sinusuri ang bawat galaw ng aking mga mata kung may bakas ng takot o lihim. What are you doing here, Marisol? Bakit ka pumasok sa opisina ko nang hindi nagtatanong? Malamig ang kanyang boses. Malayo sa mapagmahal na asawa na ipinapakita niya sa harap ng ibang tao. Pinilit kong panatilihing kalmado ang aking mukha at dahan-dahan kong itinaas ang hawak kong libro. Hinahanap ko lang ang lumang libro ni Papa, Rafael. Masakit kasi ang ulo ko at gusto ko sanang magbasa para makatulog. Pasensya ka na kung naabala kita. Tumingin siya sa libro at pagkatapos ay sa aking mukha. Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumapit siya sa kanyang mesa at ibinaba ang kanyang mamahaling katad na bag. You don't need to stress yourself over old books. Marisol, look at this. Ipinakita niya ang isang makapal na dokumento na may gintong selyo. Ito ang bagong kontrata na pinirmahan ko ngayon kasama ang mga dayuhang mamumuhunan. Ang kumpanyang ito ay aabot sa tugatog ng tagumpay at ako ang magiging hari ng industriyang ito, kaya huwag mo nang isipin ang mga walang kwentang bagay. Just stay at home, take your medicines, and let me handle the wealth. Habang nagsasalita siya ng may labis na kayabangan, biglang tumunog ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Nang makita ang pangalan ng tumatawag, mabilis niya itong kinuha at lumabas ng silid upang sagutin ang tawag sa balkonahe. Alam kong si Selena iyon, hindi ko sinayang ang pagkakataon. Agad akong lumapit sa mesa kung saan nakabukas ang kanyang bag. Doon ay nakita ko ang kontratang bagong pirmahan. Mabilis kong kinuha ang aking telepono at kinuhanan ng larawan ang kanyang pirma, kasama na ang mga nakalakip na kasunduan sa ilalim ng kumpanya na nakapangalan sa akin. Nang marinig ko ang papalapit niyang mga hakbang pabalik, mabilis kong ibinalik ang lahat sa dati at tahimik na lumabas ng silid-aklatan. Kinabukasan, lihim akong nakipagtagpo kay Gabriel sa isang maliit at tahimik na kapihan sa labas ng lungsod. Ang lugar ay halos walang tao. Ligtas mula sa mga mata ng mga De Vera. Nakaupo si Gabriel sa sulok,
Mukhang seryoso habang may binabasang mga papeles. Nang makita ako, agad siyang tumayo at hinila ang upuan para sa akin. Marisol, salamat at nakarating ka ng ligtas. Bungad niya sa isang mahinahong boses na nagbigay sa aking puso ng kaunting pakiramdam ng kaligtasan. Ano ang nakuha mong impormasyon? Gabriel? Tanong ko, huwag hawak ang aking mga kamay sa ilalim ng mesa. Huminga ng malalim si Gabriel at inilabas ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag. Ang kumpanya ni Rafael ay matagal nang nalulugi, Marisol. Ang lahat ng karangyaan na ipinapakita niya sa labas ay isang malaking kasinungalingan. Ginamit niya ang pangalan mo bilang garantor sa mga ilegal na pautang mula sa mga kahinahinalang institusyon. Kapag bumagsak ang kumpanya, ikaw ang maiiwang may utang ng daan-daang milyong piso habang ang mga tunay na ari-arian ay nailipat na sa pangalan ng kanyang ina at ni Selena. Naramdaman ko ang biglang panlalamig ng aking buong katawan. Ang galit at sakit ay tila isang malaking alon na dahan-dahang lumulunod sa akin. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay sa ibabaw ng mesa. Napansin ni Gabriel ang aking reaksyon. Dahan-dahan niyang inilapit ang isang tasa ng mainit na kape sa aking mga kamay. Tinitiyak na maramdaman ko ang init nito. Inumin mo muna ito, Marisol. Hatiin natin ang bigat ng laban na ito. Hindi kita iiwan sa laban na ito. Ipinapangako ko sa iyo. Uminom ako ng mainit na kape. Pinilit kong ibalik ang lakas ng aking loob. May isa pa akong natuklasan. Gabriel, ang kapatid kong si Elena, tila may itinatago siya sa akin. Pag-uwi ko sa mansyon ng hapong iyon, nakita ko si Elena sa sala. May hawak siyang isang bagong mamahaling bag na gawa sa mamahaling katad at nakasuot ng mga alahas na hindi ko kailanman nakikitang pagmamay-ari niya. Nang makita niya ako, mabilis niyang itinago ang bag sa likod ng kanyang upuan. Ngunit huli na ang lahat. Elena, Patsa, saan galing ang bag na yan? Tanong ko sa isang banayad ngunit seryosong tono. Nauutal si Elena habang sumasagot. Hindi makatingin ng diretso sa aking mga mata. Ate, binigay lang ito sa akin ni Kuya Rafael. Sabi niya, regalo niya ito dahil tinutulungan ko siya sa pag-aasikaso ng ilang papeles para sa iyo. Is there something wrong with that? Mabait naman si Kuya Rafael sa pamilya natin, ate. Gumuho ang huling natitirang tiwala sa aking puso, ang aking sariling kapatid. Ang kadugo na inalagaan ko at pinag-aral ay nagbebenta ng aking mga impormasyon kay Rafael para lamang sa mga material na bagay. Tinitigan ko si Elena na may matinding lungkot, ngunit walang salitang lumabas sa aking bibig. Nang gabi ring iyon, habang nag-iisa ako sa aking silid, binuksan ko ang asul na sobre na lihim na iniabot sa akin ni Gabriel bago kami maghiwalay sa kapihan. Naglalaman ito ng mga karagdagang bank statement. Habang binabasa ko ang mga papeles, nanlaki ang aking mga mata nang makita ang isang regular na transaksyon patungo sa account ni Elena. Ang pera ay hindi nanggagaling sa kumpanya ni Rafael, kundi direkta mula sa isang lihim na offshore account sa ilalim ng pangalan ni Selena Ramos. Sinasanay ni na Rafael at Selena, ang aking sariling kapatid, na maging espiya sa loob ng aking sariling tahanan. Habang tinititigan ko ang asul na sobre na naglalaman ng mga ebidensya ng pagtatraidor ng aking kapatid, biglang tumunog ang aking lido dahil sa isang papasok na mensahe mula sa isang hindi nakarehistrong numero. Binuksan ko ito nang may kaba sa aking dibdib. Huwag kang masyadong magtiwala sa abogado mo. Tinitigan ko ang screen ng aking telepono habang pilit na pinapakalma ang aking nagwawalang isip. Ang mensaheng nagbabala sa akin laban kay Gabriel ay isang lason na nagnanais sumira sa tanging kakampi ko sa laban na ito. Huminga ako ng malalim. Pilit na pinairal ang malamig na lido ng aking isip. Alam kong ito ay bahagi ng isang laro, isang psikolohikal na digmaan, upang ihiwalay ako sa aking mga tagapagtanggol, upang madali nila akong mawasak. Hindi ako susuko sa kanilang pananakot. Kinaumagahan, inimbitahan ako ni Selena na makipagkita sa isang mamahaling restaurant sa Makati. Ang sikat ng araw sa labas ay tila walang epekto sa malamig na hangin sa loob ng bulwagan. Nakaupo si Selena doon, nakasuot ng simpleng blusa upang magmukhang kaawa-awa, ngunit kuminang ang mamahaling diamante sa kanyang tenga na alam kong galing sa pera ng aking asawa. Nang makalapit ako, agad siyang tumayo
at hinawakan ang aking kamay. Pilit na pinaluluha ang kanyang mga mata na tila isang biktima ng malupit na tadhana. Marisol, salamat at sumama ka sa akin. Bulong niya habang pinupunasan ng isang patak ng luha na pilit niyang pinalalabas. Gusto ko lang humingi ng tawad sa iyo. Alam kong marami akong naging kakulangan. Ang kalusugan ko ay unti-unting bumabagsak. Si Rafael ay napakabuting kaibigan lamang na tumutulong sa aking mga bayarin sa ospital dahil wala na akong ibang matakbuhan. Please don't be angry with him. Marisol, huwag mo sanang sirain ang pagsasama ninyo dahil lang sa akin. Pinanood ko ang kanyang pag-arte na may kasamang malamig at mapang-uyam na ngiti. Ang kanyang bawat salita ay puno ng lason. Ngunit nanatiling tahimik ang aking dila. Sa loob ng 16 na taon, naging bulag ako. Ngunit ngayon ay malinaw ko nang nakikita ang dumi sa likod ng kanyang magandang mukha. Of course, Selena. Sagot ko sa isang mahinahon ngunit sapat na lakas na tono na nagpatigil sa kanyang pag-iyak. Matalik kitang kaibigan at si Rafael ay aking asawa. Kung may sakit ka, normal lamang na tulungan ka niya. Bakit naman ako magagalit? Bahagyang natigilan si Selena sa aking kalmado at tila walang pakialam na sagot. Inasahan niya marahil na ako ay magwawala o iiyak. Ngunit ang aking pananahimik ay tila naging isang pader na hindi niya kayang buwagin. Pag-uwi ko sa mansyon ng hapong iyon, sinamantala ko ang pagkakataon na wala si Rafael. Dahan-dahan akong pumasok sa kanyang opisina at hinalughog ang basurahan sa ilalim ng kanyang mesa. Doon ko natuklasan ang isang pinilas at lukot na papel. Nang maingat ko itong iayos, nakita ko ang isang medical na reseta para sa gamot na ginagamit sa mga may malubhang sakit sa isip-tulong ng schizophrenia. Ang nakasulat na pangalan ng pasyente ay Marisol Evangelista. Dito ko natuklasan ang isang malaking misteryo. Ang pangalan ng doktor na lumagda sa peking reseta ay Dr. Alejandro Ramos, isang apelido na kapareho ng kay Selena. Ang bawat piraso ng kanilang bitag ay dahan-dahang naglalapit sa akin sa isang madilim na bangin. Nang gabing iyon, naghanda si Rafael ng isang engrandeng hapunan. Masaya siyang nagkukwento tungkol sa kanyang negosyo, ngunit ang aking atensyon ay nakatuon sa isang baso ng mainit na gatas na inilagay niya sa aking tabi. Here, Marisol! Malambing niyang sabi habang hinahawakan ang aking balikat. Napansin kong hindi ka nakakatulog ng maayos nitong mga nakaraang gabi. Uminom ka ng gatas na ito upang mas lumakas ang iyong katawan. Tumingin ako sa gatas. Sa ilalim ng baso ay may nakita akong kaunting puting pulbos na hindi tuluyang natunaw. Alam ko kung ano iyon ang lason na unti-unting sisira sa aking katinuan. Nang biglang tumunog ang kanyang telepono sa kabilang silid at lumabas siya upang sagutin ito, mabilis kong kinuha ang baso. Itinatapon ko ang gatas sa paso ng halamanan na malapit sa bintana. Tinitiyak na walang matitirang bakas. Ang aking mga daliri ay dahan-dahang dumampi sa mga dahon ng halaman. Naramdaman ko ang pagkatuyo ng mga ito. Unti-unting nalalanta dahil sa mga nakaraang gabi ng pagtatapon ko ng parehong gatas sa lupang kinaroroonan nito. Ang halaman na iyon ang naging unang biktima ng lason na nakalaan sana para sa akin. Narinig ko ang mga hakbang ni Rafael pabalik sa silid. Mabilis kong ibinalik ang baso sa mesa at pinunasan ang aking mga labi gamit ang tissue. Nang lumingon si Rafael sa mesa, nakita niyang wala ng laman ang aking baso. Isang madilim at malademonyong ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mukha. Tumingin siya sa akin na may kasamang nakakatakot na ningning sa kanyang mga mata. Masarap ba ang gatas? Mahal ko simula ngayon. Mas hihimbing na ang tulog mo. Dahan-dahan kong ibinaba ang basong salamin sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng basong salamin na dahan-dahan kong ibinaba sa ibabaw ng mesa ay naging huling hudyat ng aking lumang buhay. Nang sumunod na umaga, pinili kong harapin ang pinakamasakit na bahagi ng pagtatraidor na ito, ang sarili kong dugo. Pinuntahan ko ang aking kapatid na si Elena sa kanyang silid. Nakaupo siya doon, abala sa pag-aayos ng kanyang mga bagong alahas na nagniningning sa ilalim ng liwanag. Nang ihagis ko ang mga kopya ng bank statement sa kanyang harapan, biglang nawala ang kulay sa kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga labi habang nakatitig sa mga papel na naglalaman ng kanyang pangalan at ng lihim na offshore account ni Selena. Ate, bulong niya, unti-unting nanghihina ang kanyang boses. Elena, bakit ta? Bakit? Tanong ko. Ang aking boses ay hindi sumisigaw.
Hindi galit, kundi puno ng isang malamig at malalim na sugat. Bakit mo nagawang ibenta ang bawat galaw ko sa taong nagnanais sumira sa akin? Biglang napaluhod si Elena sa aking harapan. Uyak siya ng uyak. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak sa sahig habang nanginginig ang kanyang buong katawan sa takot at pagsisisi. Patawarin mo ako. Ate, I didn't want to do this. Pinilit lang ako ni Kuya Rafael. Umiiyak niyang isinigaw habang nakatingala sa akin. Tinakot niya ako. Sabi niya, may hawak siyang mga dokumento na nagpapatunay na si Papa raw ay nagnakaw sa kumpanya noong nabubuhay pa siya. Ipapabilanggo daw niya ang bangkay ni Papa at sisirain ang pangalan ng pamilya natin kung hindi ko sasabihin sa kanya ang bawat kilos mo dito sa bahay. At natakot ako para sa atin. Tiningnan ko ang aking kapatid. Sa kabila ng galit at sakit, nakita ko ang isang batang natatakot sa laro ng isang dambuhalang demonyo tulad ni Rafael. Dahan-dahan akong lumuhod at niyakap siya. Isang mahigpit na yakap ni Elena sa aking baywang ang aking natanggap, habang isinusubsob niya ang kanyang mukha sa aking balikat. Humihingi ng tawad sa kanyang kahinaan. Huwag kang mag-alala, Elena. Bulong ko sa kanyang tenga habang marahang hinahaplos ang kanyang buhok. Huwag mo nang katakutan si Rafael. Protektahan ko kayo ni Papa. Ngunit kailangan kong gawin mo ang lahat ng sasabihin ko sa iyo simula ngayon. Pagkatapos kong pakalmahin si Elena, mabilis akong umalis upang makipagkita kay Gabriel sa isang tagong opisina. Sa aming harapan ay ang lumang kahon ng aking ama, gamit ang maliit na susi na may letrang M na nakuha ko mula sa lumang libro. Dahan-dahan kong inikot ang kandado. Ang mahinang tunog ng pagbukas ng lumang bakal ay tila nagpalaya sa isang matagal nang nakakulong na katotohanan. Sa loob ng kahon ay ang mga orihinal na dokumento ng isang trust fund. Nanlaki ang aking mga mata nang basahin ang kabuang halaga milyon-milyong piso na iniwan ng aking ama na nakatakdang ganap na mapunta sa aking pangalan sa aking ika-40 kaarawan sa susunod na linggo. This is it, Marisol. Seryosong sabi ni Gabriel habang sinusuri ang mga papeles. Ito ang dahilan kung bakit ka pinakasalan ni Rafael 16 na taon na ang nakararaan. Alam niya ang tungkol sa pondo na ito at ang plano niyang ipasok ka sa ospital ng mga baliw bago sumapit ang iyong kaarawan ay upang siya ang maging legal na guardian mo at makuha ang buong control sa pera. Ngunit habang tinititigan ko ang huling pahina ng dokumento, napansin ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Gabriel, tingnan mo ito. May isang misteryosong pirma sa tabi ng pangalan ng aking ama. Isang pangalan na nakasulat sa maliliit na letra, ngunit hindi pamilyar sa akin. May isa pang tagapagmana o saksi sa pondo na ito na hindi ko kilala. Sino ang taong ito na kasama ng aking ama sa pagtatatag ng pondo? Hahanapin ko kung sino ang may-ari ng pirma na ito. Marisol, sa ngayon, kailangan nating mag-ingat. Mabilis na sagot ni Gabriel. Pag-uwi ko sa mansyon, pumasok ako sa aking silid at binuksan ang lihim na application sa aking telepono na nakakonekta sa maliit na camera na itinago ko sa opisina ni Rafael, sa screen. Nakita ko si Rafael at si Selena na magkasama. Nakaupo si Selena sa kandungan ni Rafael, habang ang aking asawa ay dahan-dahang hinahaplos ang kanyang muka. Everything is ready, Rafael, Pats, tanong ni Selena sa isang malambing, ngunit mapaninlang na tono. Ang pinsan kong si Alejandro ay naghanda na ng medical na sertipiko. Sa araw ng kaarawan niya, ang kailangan mo na lang ay ang pirma niya sa kasunduan ng paglilipat. Yes, my love. Nakanggiting sagot ni Rafael habang hinahalikan ng noo ni Selena. Ilang gabi na lang at tuluyan na siyang mawawala sa mundong ito. Pagkatapos, ang lahat ng milyon-milyong pondo ng tatay niya ay mapupunta na sa atin. Walang makakaalam na dinala natin siya sa isang lugar kung saan hindi na siya makakalabas kailanman. Naramdaman ko ang matinding panlalamig sa aking dibdib. Ngunit ang aking isip ay nanatiling matalas. Ang kanilang kasakiman ang siyang magiging sarili nilang bitag. Agad kong pinuntahan ang aking anak na si Luna sa kanyang silid. Pinagmasdan ko ang kanyang kawalang sala habang abala siya sa pagguhit. Hinawakan ko ang kanyang maliliit na kamay at tinitigan siya ng may malalim na pagmamahal. Luna, my sweet baby, panimula ko. Pinipilit na huwag manginig ang aking boses. Makinig ka kay mommy na, okay? Baka magkaroon tayo ng isang mahabang bakasyon sa susunod na mga araw. Kung sakaling lumapit sa iyo si Uncle Gabriel at sabihin kailangan nating umalis, sumama ka sa kanya agad. Huwag kang matatakot.
dahil palaging nasa tabi mo si Mommy. Can you promise me that, sweetie? Tumingin sa akin si Luna na may kasamang malaking pag-unawa sa kanyang mga mata. Tila nararamdaman ang bigat sa aking puso. Tumango siya ng marahan. Yes, Mommy, I promise. Pagkatapos kong masiguro ang kaligtasan ng aking anak, kinuha ko ang mga peking dokumento ng trust fund na aming inihanda ni Gabriel. Pumasok ako sa sala kung saan nakaupo si Rafael na tila walang anumang ginagawang masama. Inilapag ko ang mga papeles sa kanyang harap na may kasamang matatag na tingin. Ano ito? Marisol's tanong niya. Pilit na ipinapakita ang kanyang karaniwang tamis. Ito ang mga dokumento ng pondo na iniwan ni Papa, Rafael. Malamig kong sagot. Alam kong interesado ka rito. Gusto ko sanang pirmahan mo ang ilang bahagi upang masiguro ang kinabukasan ni Luna. Isang mabilis na kislap ng kasakiman ang sumilay sa mga mata ni Rafael nang makita ang pekeng halaga na nakasulat sa papel. Dahan-dahan niyang hinawakan ang dokumento at sa isang biglang galaw, dahan-dahan niyang pinunit ang gilid ng sobre upang buksan ito. Tumingin siya sa akin na may kasamang isang nakakatakot at mapanlinlang na ngiti. Huwag kang mag-alala, Marisol, aalagaan kita. Kahit sa pinakamadilim na lugar, ang tunog ng pagkapunit ng papel sa kamay ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Ang anino ng natuyong papel sa sahig ay tila naging tanda ng tuluyang pagkawala ng kalayaan ko sa loob ng sarili kong tahanan. Kinaumagahan. Pumasok si Rafael sa aking silid kasama ang dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng uniforme ng mga nurse. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, walang anumang emotion, at ang kanilang mga sulyap ay tila nagbabantay sa bawat aking paghinga. Marisol, simula ngayon, sila na ang mag-aalaga sa iyo. Malamig na pahayag ni Rafael habang dahan-dahang kinukuha ang aking telepono mula sa ibabaw ng mesa. Para ito sa kaligtasan mo, ang sabi ni Dr. Ramos, kailangan mong umiwas sa anumang ingay at stress mula sa labas. I'll keep your phone for a while. Huwag kang mag-alala. Ako ang magsasabi kay Luna at sa pamilya mo kung kumusta ka. Nagkunwari akong natatakot. Niyakap ko ang aking mga tuhod at dahan-dahang tumango bilang tanda ng pagsunod. Sige, Rafael, kung yan ang sa tingin mo ay makakabuti sa akin, gagawin ko sa likod ng aking takot. Alam kong ang bawat kilos ko ay binabantayan ng dalawang lalaking ito, ngunit hindi alam ni Rafael na bago pa man niya makuha ang aking telepono, ang aking backup na SIM card at ang maliit na recorder ay ligtas nang nakatago sa ilalim ng aking kutsyon. Habang ako ay unti-unting nakukulong sa loob ng sarili kong mansyon, si Gabriel naman ay hindi nag-aaksaya ng oras sa labas upang simulan ang pagpunit sa kanilang mga plano. Sa loob ng kanyang pribadong klinika, hindi mapakali si Dr. Alejandro Ramos habang nakatitig sa mga mata ni Gabriel. Ibinaba ni Gabriel ang isang makapal na asul na folder sa ibabaw ng mesa ng doktor. Isang dahan-dahang kilos na nagdulot ng malaking kaba sa huli. Alam ko ang ugnayan mo kay Selena Ramos, Doktor. Seryoso at matalas na panimula ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang hatol ng korte na walang puwang para sa pagtanggi. Hawak ko rin ang mga kopya ng bank transfer mula sa account ni Selena patungo sa klinika mo bago mo pa man isulat ang peking diagnosis para kay Marisol. Kung hindi ka makikipagtulungan sa amin. Hindi lang ang iyong lisensya ang mawawala sa iyo, magsasama kayo ng pinsan mo sa likod ng mga rehas. Nagsimulang mamasa ang noo ni Doktor. Ramos sa lamig ng pawis. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahang binubuksan ang folder. Napagtanto na wala na siyang kawalan sa bitag na inihanda ni Gabriel. Samantala, sa aking silid sa mansyon, dahan-dahang gumapang ang oras patungo sa hapon. Sa tulong ng aming katulong na si Maria, nagawa kong isagawa ang pinakamahalagang bahagi ng aking plano. Habang abala ang dalawang bantay sa kanilang pagkain sa kusina, lihim na inihatid ni Maria si Luna palabas ng gate patungo sa naghihintay na sasakyan ni Gabriel sa dulo ng kalsada. Nang bumalik si Maria sa aking silid at marahang tumango, naramdaman ko ang isang napakalaking kaluwagan sa aking puso. Ligtas na ang aking anak. Wala na silang hawak na alas upang pilitin akong sumuko. Pag-alis ni Maria, lumapit ako sa aking kama at nakita ko ang isang familiar na bagay sa ilalim ng aking unan. Ang paboritong basahang manika ni Luna, na may marahang sulat na nakatali sa kamay nito, I love you, Mommy, I'll be brave. Niyakap ko ng mahigpit ang manika.
Pinatigas ang aking loob para sa darating na gabi. Ngunit bago lumubog ang araw, palihim na bumulong sa akin si Maria tungkol sa isang tawag mula sa ospital. Si Doña Teresa, ang aking biyenan, ay biglang isinugod doon dahil sa biglaang panlalabo ng kanyang paningin pagkatapos uminom ng kanyang mga pang-araw-araw na bitamina na ibinibigay ni Rafael. Isang matinding hinala ang pumasok sa aking isip. Hindi lang pala ako ang nais makuha ni Rafael, maging ang sarili niyang ina ay unti-unti na rin niyang pinapatay upang walang maging hadlang sa kanyang paghawak ng yaman ng pamilya. Nang sumapit ang hating gabi, dahan-dahang bumukas ang pinto ng aking silid. Pumasok si Rafael kasama ang dalawang nurse. Ang isa sa kanila ay may hawak na isang maliit, ngunit matalim na hiringgilya na naglalaman ng isang malinaw na likido. Oras na para magpahinga, Marisol. Malamig na sabi ni Rafael habang dahan-dahang lumalapit sa aking kama. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng dilim. Ang anino ng hiringgilya na dahan-dahang gumuguhit sa pader ng aking silid ay tila isang galamay ng kamatayan na naghihintay ng aking huling paghinga. Ang anino ng hiringgilya na dahan-dahang gumuguhit sa pader ay tila naging huling hudyat ng aming tahimik na digmaan. Habang dahan-dahang lumalapit si Rafael kasama ang nurse, pinilit kong panatilihin ang aking mabagal na paghinga. Walang bakas ng takot sa aking katawan. Hindi ko ipinakita ang anumang paglaban ng hawakan ng nurse ang aking braso at dahan-dahang iturok ang karayom sa aking balat. Naramdaman ko ang tusok ng karayom. Ngunit sa halip na laso na sisira sa aking katinuan, tanging malamig na tubig lamang ang dumaloy sa aking ugat. Sa tulong ni Gabriel, palihim naming nabayaran ang isa sa mga nurse upang palitan ang pampatulog ng distilled water. Dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata. Hinayaang lumaylay ang aking ulo sa gilid ng unan upang magkunwaring tuluyan nang nawalan ng malay. Mabuti pagkikamagkiting tan basti. Bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng kaluwagan at kasakiman. Ilabas na siya rito bago pa magising ang mga katulong. Dalhin ninyo siya sa ambulansya. Binuhat ako ng dalawang nurse pababa ng hagdan patungo sa naghihintay na ambulansya sa labas ng mansyon. Nang mailapag ako sa loob ng malamig na sasakyan, narinig ko ang pagbukas ng pinto at ang pamilyar na hakbang ng mga sapatos na may mataas na takong. Si Selena, lumapit siya sa aking higaan. Naramdaman ko ang kanyang mabigat na paghinga sa aking mukha. Biglang lumapat ang isang mahina, ngunit mapang-aping talsik ng kanyang mga daliri sa aking pisngi. Tila sinusuri kung ako nga ba ay ganap ng tulog. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang bumulong sa aking tenga. Ang kanyang boses ay puno ng puot at inggit na matagal nang nakatago sa kanyang dibdib. Finally, Marisol, look at you ngayon. Nakakaawa ka. Bulong niya habang marahang hinahaplos ang aking buhok sa isang nakakatakot na paraan. Mayaman ka nga, edukada, at perpekto sa matang lahat. Ngunit sa huli, sa akin pa rin bagsak ng asawa mo. Ang mansyong ito, ang kumpanya, at maging ang pangalan mo, lahat ay magiging akin na. You're just a useless housewife. Wala ka ng silbi sa mundong ito. Pinilit kong panatilihing kalmado ang aking paghinga. Bagaman ang bawat ugat sa aking katawan ay nagnanais na bumangon at saksakin siya. Sa ilalim ng aking buhok, ang aking maliit na recorder na nakakabit sa kwelyo ng aking damit ay ligtas na nagtatala sa bawat salitang lumalabas sa kanyang maruming bibig. Habang ang ambulansya ay dahan-dahang umaandar patungo sa aming destinasyon, hindi ko binitawan sa aking isip ang kinaroroonan ni Gabriel. Palihim kong hinawakan ang aking kanang tenga kung saan nakakabit ang gintong hikaw na ibinigay sa akin ni Gabriel bago kami magkahiwalay. Sa loob ng maliit na alahas na iyon ay may nakatagong GPS tracker. Sa gitna ng malamig at madilim na sasakyang ito, ang hawak ko sa hikaw na iyon ang nagbigay sa akin ng kakaibang init at lakas, isang katiyakan na hindi ako nag-iisa sa laban na ito at si Gabriel ay mabilis na nakasubaybay sa aking bawat yapak. Pagdating sa pribadong pasilidad ng mga De Vera, ipinasok ako sa isang madilim, malamig, at tahimik na silid. Paglipas ng ilang sandali, narinig ko ang pagpasok ni Rafael at Dr. Alejandro Ramos. Siguraduhin mo na hindi siya magigising hanggang bukas ng gabi, Alejandro. Utos ni Rafael habang itinuturo ang mga papeles sa ibabaw ng mesa. We need to present the guardianship papers at the gala kapag idineklara mo na siyang ganap na baliw at walang kakayahang mag-isip.
Maaari ko nang kunin ang buong control sa trust fund ng tatay niya sa araw ng kanyang kaarawan. Huwag kang mag-alala, Rafael. Tugon ng doktor sa isang kabadong boses na pilit pinapalakas. Ang lahat ng medikal na ulat ay handa na. Walang sino mang makakapansin na huwad ang mga pirma rito. Nang umalis ang dalawa at muling sumapit ang katahimikan sa silid, dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Bumangon ako at hinarap ang nurse na naiwan upang magbantay sa akin ng nurse na binayaran ni Gabriel upang protektahan ako sa loob ng pasilidad. Ma'am Marisol, bulong ng nurse habang mabilis na lumalapit sa akin. Nakaayos na po ang lahat. Ang nakatagong kamera sa sulok ng kisame ay na-record ang buong pag-uusap nila ni Dr. Ramos. Ligtas na pong naipadala ang kopya ng video kay attorney. Gabriel, salamat. Sagot ko sa isang malamig na tono. Malapit na silang magbayad sa lahat ng kanilang ginawa. Ngunit bago lumabas ang nurse, dahan-dahan niyang iniabot sa aking kamay ang isang maliit at nakatuping papel. Ma'am, may nagpapabigay po nito mula sa kabilang gusali. Binuksan ko ang papel at binasa ang nakasulat na mensahe mula sa isang hindi kilalang panulat, hindi ka nag-iisa. Isang bagong misteryo ang bumukas sa aking isip. Ngunit bago ko pa ito tuluyang mapag-isipan, narinig ko ang biglang pagpihit ng dobo ng pinto. Mabilis akong humiga muli at nagkunwaring tulog. Bumukas ang pinto at pumasok si Rafael na may hawak na isang gintong panulat at ang mga orihinal na dokumento ng aking trust fund. Lumapit siya sa aking higaan. Hinila ang aking kanang kamay at itinutok ang panulat sa aking mukha na may kasamang galit. Pumirma ka na, Marisol, at matatapos na ang lahat ng ito. Naramdaman ko ang malamig na dulo ng panulat na dumatay sa balat ng aking mukha, habang dahan-dahan niya itong idiniriin. Naramdaman ko ang malamig na dulo ng panulat na dumatay sa balat ng aking mukha, habang dahan-dahan niya itong idiniriin. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Pinilit kong lagyan ng lito at takot ang aking tingin upang magmukhang epektibo ang pampatulog na kanilang ibinigay. Sige na, Marisol. Pirmahan mo na ito at matatapos na ang lahat ng paghihirap mo. Pilit na pinalalambing ni Rafael ang kanyang boses. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim at puno ng banta. Kinuha ko ang gintong panulat gamit ang aking nanginginig na kamay. Sa ilalim ng kanyang mapanuring sulyap, dahan-dahan kong isinulat ang aking pangalan sa ibaba ng kasunduan ng paglilipat ng aking trust fund. Ngunit sa bawat guhit ng panulat, sadyang binago ko ang dulo ng aking pirma isang maliit, ngunit mahalagang pagkakaiba na itinuro sa akin ni Gabriel upang mapatunayang pinilit lamang ako sa ilalim ng matinding takot at duress. Nang makuha ang aking pirma, mabilis na hinila ni Rafael ang papel mula sa aking kamay. Isang matagumpay at mapang-uyam na tawa ang kanyang pinakawalan bago siya dahan-dahang lumabas ng silid nang hindi man lang ako muling tiningnan. Nang sumapit ang katahimikan sa aking silid, agad kong kinuha ang aking maliit na telepono na nakatago sa ilalim ng aking kutsyon. Binuksan ko ang lihim na application na nakakonekta sa camera na itinanim ko sa opisina ni Rafael bago ako dinala rito. Ang bawat nagaganap sa labas ay malinaw kong nakikita at naririnig. Doon ko nakita ang pagpasok ni Miguel, ang kanyang kapatid, sa opisina ni Rafael. Nakatayo si Miguel malapit sa pinto habang si Rafael ay abala sa pakikipag-usap sa isang ahente ng lupa sa kanyang telepono. Yes, ibenta mo na ang mansyon ni Mom sa Makati sa lalong madaling panahon. Utos ni Rafael sa kabilang linya. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. At maghanap ka ng isang murang nursing home sa probinsya. Hindi niya na kailangang manatili rito sa Manila dahil unti-unti na siyang nabubulag. Kapag hawak ko na ang pondo ni Marisol sa darating na gala, hindi ko na kailangan ang matandang yan. Nakita ko sa screen ang untunting pagbabago ng mukha ni Miguel. Ang kanyang mga kamay ay naikuyom sa matinding galit at pandidiri sa kanyang sariling kapatid. Napagtanto niya na si Rafael ay isang halimaw na walang puso isang tao na kayang itapon maging ang sarili nila's ina pagkatapos nitong mawalan ng pakinabang. Agad na lumabas si Miguel ng opisina nang hindi nagpapahalata. At alam kong ang kanyang susunod na patutunguhan ay ang pakikipagtagpo kay Gabriel. Kalaunan, sa pamamagitan ng isang lihim na tawag mula kay Gabriel, nalaman ko ang buong detalye ng kanilang naging pagkikita sa isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod.
Iniabot ni Miguel ang isang maliit na flash drive na naglalaman ng lahat ng transaksyon sa bangko ng kumpanya ni Rafael. Nandyan ang lahat, Attorney, Gabriel. Bulong ni Miguel habang nakatitig sa sahig. Ang malawakang money laundering na ginagawa ni Rafael gamit ang pangalan ni Marisol. Ginamit niya ang kumpanya upang magpasok ng mga maruming pondo mula sa labas. Napansin ni Gabriel ang panlalabo ng mga mata ni Miguel dahil sa luha. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kapatid ni Rafael. Ang pagluha ni Miguel habang inaalala ang mga panahong hinahayaan niyang apihin ni Rafael si Marisol. Nang walang ginagawa, ay naging patunay ng kanyang pagbabago. Patawarin ninyo ako! Naging bahagang buntot ko! Umiiyak na sambit ni Miguel habang nakatakip ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha. Hinayaan kong gawin niya ang lahat ng kawalang hiyaan kay Marisol dahil natatakot ako sa kanya. Ngunit ngayon, hindi ko nahahayaang saktan niya pa si Mom at si Marisol. Salamat, Miguel! Ang mga ebidensyang ito ang gagamitin natin upang tuluyang pabagsakin si Rafael. Seryosong tugon ni Gabriel habang sinusuri ang mga files sa kanyang laptop. Ngunit habang binabasa ni Gabriel ang mga dokumento ng money laundering, natigilan siya nang makita ang isang pamilyar na pangalan. Isang kilalang politiko na nagpupondo sa mga illegal na transaction ni Rafael. Isang malaking misteryo ang muling bumukas sa aming laban. Matapos ang kanilang pagkikita, dahan-dahang lumabas si Miguel sa bodega at sumakay sa kanyang sasakyan upang bumalik sa lungsod. Ngunit bago pa man niya tuluyang maipaandar ang makina, isang malaking itim na sasakyan ang biglang humarang sa kanyang harapan. Dahan-dahang bumaba ang bintana ng sasakyan na iyon. Lumitaw ang galit at puno ng hinalang mukha ni Rafael. Nakatitig ng diretso sa mga mata ng kanyang kapatid. Saan ka pupunta, kapatid ko? Malamig na tanong ni Rafael, habang ang kanyang mga tauhan ay dahan-dahang nakatayo sa paligid ng sasakyan ni Miguel. Isang matalim at malakas na tunog ng busina ng sasakyan ang biglang umaling-aungaw sa madilim na gabi. Tila isang hudyat ng bagong panganib na paparating. Ang matalim at malakas na tunog ng busina ng sasakyan na umalingaw-ngaw sa gabi ay naging hudyat ng mabilis na pagsaklolo ng mga tauhan ni Gabriel. Sa gitna ng dilim, hinarang ng sasakyan ng mga security detail ni Gabriel ang mga tauhan ni Rafael, na nagbigay ng pagkakataon kay Miguel upang mabilis na mapihit ang manibela at makatakas mula sa panganib. Kahit na ako ay kasalukuyang nakakulong sa silid ng pasilidad na ito, bawat nagaganap sa labas ay maingat na ipinararating sa akin ni Gabriel sa tulong ng nurse na tapat sa amin. Nalaman ko kung paano dinala ni Miguel si Doña Teresa sa isang ligtas na bahay sa ilalim ng pangangalaga ni Gabriel. Doon, nanginginig ang mga kamay ni Miguel habang ipinapakita sa kanyang ina ang mga nakuhang dokumento, ang mga kasunduan sa pagbebenta ng mansyon nito sa Makati, at ang lihim na pakikipag-ugnayan ni Rafael sa isang murang nursing home sa malayong probinsya. Gumuho ang mundo ng aking biyanan. Si Doña Teresa, ang matikas at mapagmataas na matriarka ng pamilya de Vera, ay walang nagawa kundi umiyak sa balikat ng kanyang bunsong anak. Ang anak na labis niyang pinoprotektahan at pinapaboran ay siya palang magtatapon sa kanya sa basura kapag nawalan na siya ng pakinabang. Nang sumunod na gabi, sa tulong ng matapat na nurse, palihim na naipasok ni Gabriel sina Doña Teresa at Miguel sa aking silid sa ospital. Ang silid ay nababalutan ng malamig na dilim, tanging ang liwanag ng buwan mula sa bintana ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Nang makalapit si Doña Teresa sa aking higaan, ang kanyang mga mata ay nananatiling malabo dahil sa lason na unta-unting ibinibigay sa kanya ni Rafael sa kanyang mga bitamina. Bigla siyang lumuhod sa sahig sa mismong harapan ng aking higaan. Habang nanginginig ang kanyang buong katawan sa matinding kahihiyan at pagsisisi, Marisol, aking manugang, patawarin mo ako. Umiiyak na bulong ng matanda habang pilit na hinahanap ang aking mga kamay upang hawakan ang mga ito. Naging bulag ako, Marisol. Hinayaan kong apihin ka ng anak ko sa loob ng 16 na taon dahil lamang sa aking kayabangan. Nanahimik ako sa bawat sakit na ibinigay niya sa iyo dahil inakala kong para yon sa dangal ng pamilya natin. Ngunit ngayon, ang sarili kong paboritong anak ang siyang nagtangkang pumatay sa akin. He wanted to throw me away like trash, Marisol. Pinagmasdan ko ang babaeng minsang namuno sa aking buhay ng may matinding kapangyarihan.
Wala akong naramdamang tuwa sa kanyang pagbagsak, kundi isang malalim at malungkot na pag-unawa. Dahan-dahan kong inabot ang kanyang balikat. Ang marahang pagdampi ng aking kamay sa likod ng aking biyenan, habang umiiyak ito, ay naging tanda ng aking pagpapatawad, isang pagpapatawad na may malinaw na hangganan, ngunit puno ng dignidad. Tumayo po kayo, mahinahong sabi ko habang tinutulungan siyang bumangon sa tulong ni Miguel. Hindi ko hahayaang saktan o itapon kayo ni Rafael. Sama-sama nating babawiin ang lahat ng kinuha niya sa atin. Tumingin sa akin si Gabriel mula sa sulok ng silid. Ang kanyang mga mata ay puno ng malalim na paghanga sa aking katatagan. Lumapit siya sa amin upang talakayin ang huling hakbang para sa gabi ng gala ng kumpanya na gaganapin bukas. Marisol, handa na ang lahat ng legal na dokumento para sa pagbawi ng iyong kalayaan. Seryosong pahayag ni Gabriel habang ipinapakita ang kanyang laptop. Ngunit may natuklasan akong isa pang misteryo sa mga huling transaksyon ni Rafael. May isang lihim na kasunduan na pinirmahan niya kasama ang isang banyagang mamumuhunan na nakatakdang ilabas at pirmahan sa mismong gabi ng gala upang tuluyan ng mailipat ang buong yaman ng trust fund sa labas ng bansa. Hindi natin hahayaang mangyari iyon. Gabriel? Sagot ko habang nakatitig sa screen. Bukas ng gabi, sa harap ng buong Manila, doon natin tatapusin ang kanyang kasakiman. Habang masinsinan kaming nag-uusap sa loob ng silid, biglang umilaw ang telebisyon sa dingding na iniwan ng NARS sa mababang volume. Isang pambihirang balita ang biglang lumitaw sa screen. Isang mamamahayag ang nag-anunsyo. Si Rafael de Vera ay formal na hinirang bilang Businessman of the Year para sa kanyang pambihirang kontribusyon sa industriya. At isang malaking pagdiriwang ang gaganapin bukas ng gabi sa Manila Hotel. Ang mukha ni Rafael na nakangiti ng may labis na kayabangan at tagumpay sa screen ng television ay tila isang hamon sa aming lahat na nasa loob ng silid. Ang mukha ni Rafael na nakangiti ng may labis na kayabangan sa screen ng television ay naging huling sulyap ko sa aking lumang bilangguan. Nang gabi ring iyon, sa tulong ng desisyon ng korte para sa writ of habeas corpus, na mabilis at lihim na inayos ni Gabriel. Opisyal akong nakalabas sa madilim na pasilidad ng mga De Vera. Malaya ka na, Pinam. Marisol. Bulong sa akin ni Gabriel habang maingat kaming sumasakay sa kanyang sasakyan sa ilalim ng takip ng dilim. Ngunit kailangan nating panatilihing lihim ito sa publiko. Hayaan nating isipin ni Rafael na nakakulong ka pa rin doon at tulog sa ilalim ng pampatulog upang hindi siya makatunog sa ating bitag. Mas mabuti, Gabriel. Sagot ko habang nakatingin sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga ilaw ng lungsod na dahan-dahang lumilipas. Hayaan nating ipagdiwang niya ang kanyang huwad na tagumpay hanggang sa huling sandali. Dinala ako ni Gabriel sa isang ligtas at pansamantalang tirahan sa labas ng lungsod. Pagdating doon, agad kong binuksan ang aking telepono upang tingnan ang nakatagong camera sa mansyon. Sa screen, nakita ko sina Rafael at Selena sa sala. May hawak na mga baso ng mamahaling alak habang malakas na nagtatawanan. To our future, Rafael. Malambing na sabi ni Selena habang dahan-dahang sumasandal sa balikat ng aking asawa. Pagkatapos ng gala bukas, formal na nating makukuha ang pondo ng tatay niya. Si Marisol ay tuluyan ng mabubulok sa ospital habang tayo ay namumuhay sa karangyaan. To us, my love. Nakangiting tugon ni Rafael, dahan-dahang ininom ang alak. Nagsilbi na siya sa kailangan ko. Wala na siyang halaga sa akin ngayon, kundi ang kanyang pirma. Pinagmasdan ko ang kanilang pagdiriwang na may kasamang malamig na mukha. Walang anumang luhang pumatak sa aking mga mata. Ang bawat salita nila ay naging karagdagang lakas upang tuluyan silang tapusin bukas. Paglipas ng ilang sandali, pumasok si Elena sa aking silid sa ligtas na bahay. Lumapit siya sa akin na may kasamang matinding pagsisisi sa kanyang mga mata at iniabot ang isang maliit na folder. Nagkaayos na kaming dalawa at ngayon ay handa na siyang tumulong upang itama ang kanyang mga nakaraang pagkakamali. Ate, ito ang huling ebidensya na nakuha ko mula sa opisina ni Selena, bulong ni Elena habang hawak ang aking kamay. Naglalaman ito ng mga dokumento ng isang Tago Nias account kung saan doon nila inilagay ang perang ninakaw nila mula sa educational fund ni Luna. Ginamit nila ang pera ng aking pamangkin para sa kanilang sariling karangyaan. Naramdaman ko ang mabilis na paghigpit ng aking hawak sa folder. Ang aking desisyon ay mas lalong tumatag,
Kung meron man silang ginawang kasalanan na hindi ko kailanman mapapatawad, iyon ay ang pagnanakaw sa kinabukasan ng aking anak. Salamat, Elena. Tapos na ang kanilang maliligayang gabi. Seryoso kong sagot. Nang umalis si Elena upang magpahinga, dahan-dahan akong lumapit sa bintana ng aking silid. Ang marahang hangin ng gabi ay dahan-dahang humaplos sa aking mukha. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 16 na taon, pinagmasdan ko ang mga bituin sa langit habang dahan-dahang humihinga ng malaya. Malayo sa bigat ng mansyon ng mga De Vera. Ito ang aking gintong sandali ng kapayapaan bago ang darating na bagyo bukas. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na naglaho nang pumasok si Gabriel sa silid na may kasamang matinding pag-aalala sa kanyang mukha. Marisol, may natuklasan ang aming kontak sa bangko. Simula niya habang ipinapakita ang isang mensahe sa kanyang telepono. Isang hindi inaasahang abiso ang dumating. Ang lahat ng pondo ng kumpanya ni Rafael ay dinala na sa isang single-way transfer account sa labas ng bansa. Kung hindi natin ito mapapahinto bukas sa gabi ng gala, mawawala ang lahat ng yaman at hindi na natin ito mababawi kailanman. Kung gayon, kailangan nating bilisan ang ating kilos bukas. Sagot ko, pinatitigas ang aking loob. Habang naghahanda kami para sa aming pagtulog sa kalagitnaan ng gabi, isang biglaang tunog ng tawag ang bumasag sa katahimikan ng silid. Mabilis na kinuha ni Gabriel ang kanyang telepono at sinagot ang tawag mula sa kanyang contact sa korte. Nakinig ako habang unti-unting nagbabago ang ekspresyon ni Gabriel mula sa pagkagulat patungo sa matinding galit. Ang balita mula sa kabilang linya ay tila isang malaking pader na humarang sa aming daan. May naghain ng huling sandaling mosyon upang pigilan ang ating pagdalo sa gala bukas, Marisol. Seryosong pahayag ni Gabriel pagkababa ng telepono. At ang pirma sa mosyon ay mula sa isang napakataas na opisyal ng gobyerno, ang parehong politiko na nagpopondo sa mga illegal na transaksyon ni Rafael. Ang matalim at paulit-ulit na pagyanig ng telepono na gumising sa katahimikan ng gabi ay tila isang babala na ang aming kalaban ay may mas malalim na galamay kaysa sa aming inaasahan. Ang tunog ng telepono na gumising sa katahimikan ng gabi ay hindi naging hadlang sa aming desisyon. Sa kabila ng huling sandaling mosyon na inihain ng makapangyarihang politiko upang pigilan kami, hindi nag-aksaya ng oras si Gabriel. Ginamit niya ang isang direktang utos mula sa Korte Suprema para sa isang writ of amparo at mabilis na pinawalang bisa ang harang ng lokal na opisyal. Walang sino man, kahit ang pinakamataas na politiko, ang makakapigil sa amin ngayong gabi. Sa loob ng engranding ballroom ng Manila Hotel, ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga mamahaling plato. Nakatayo si Rafael sa gitna ng entablado, nakasuot ng isang mamahaling designer suit, habang hawak ang kanyang tropeyo bilang Businessman of the Year. Sa kanyang tabi ay si Selena, na kumikinang ang buong katawan dahil sa mga nakaw na diamante. I want to thank everyone for this prestigious award. Mayabang na pahayag ni Rafael sa mikropono, habang malawak ang kanyang ngiti sa harap ng mga kamera ng media. Tonight, De Vera Enterprises is entering a new era of global investment. Ang tagumpay na ito ay patunay na ang aming pamilya ay nananatiling matatag sa kabila ng lahat ng pagsubok. Nakangiti rin si Selena sa tabi niya, tila isang reyna na handa nang umupo sa kanyang huwad na trono. Ngunit ang kanilang maliligayang ngiti ay mabilis na naglaho nang biglang bumukas ang malalaking pinto ng ballroom. Ang mahabang tunog ng pagpihit ng pintuan ay nagpatahimik sa buong bulwagan. Dahan-dahan akong pumasok. Nakasuot ng isang simpleng kulay asul na terno na gawa sa katutubong tela ng aking lalawigan, isang kasuotan na puno ng dignidad at karangalan. Kasunod ko si Gabriel, si Miguel, si Doña Teresa, at ang ilang mga pulis na nakapulang uniforme. Natahimik ang buong bulwagan. Ang bawat mata ng mga bisita at mamamahayag ay nakatutok sa amin. Nawalan ng kulay ang mukha ni Rafael nang makita ako. Nanginginig ang kanyang kamay na hawak ang tropeyo habang nakatitig sa akin, na parang nakakita ng multo. Marisol, how are you here? You're supposed to be in the hospital, Rafael. Pagputol ko sa kanyang salita, gamit ang isang mahinahon, ngunit sapurat na lakas na boses na umaling-aungaw sa buong ballroom. Supposed to be drugged and declared crazy so you can steal my father's trust fund. Bago pa man makasagot si Rafael, mabilis na pinalitan ng aming tech team ang video sa malaking screen sa likod ng entablado.
Sa halip na ang promotional video ng kanyang kumpanya, lumitaw doon ang isang malinaw at nakakagulat na video recording ang pag-uusap ni na Rafael at Selena sa aking silid sa ospital tungkol sa pagpapakain sa akin ng laso na gatas. Ang peking medical na sertipiko ni Dr. Ramos at ang mga dokumento ng pagnanakaw ng educational fund ni Luna. Ang buong bulwagan ay napuno ng matinding bulong-bulungan at gulat mula sa mga bisita. Ang mga camera ng media ay mabilis na humarap sa malaking screen at kay Rafael. "This is a lie, sinisiraan ninyo lang ako." Galit na isinigaw ni Rafael habang itinuturo si Gabriel. "Attorney, Navarro, you will pay for this. Magsasampa ako ng kaso laban sa iyo." Ngunit bago pa man siya makababa ng entablado, dahan-dahang lumapit si Doña Teresa sa mikropono sa tulong ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nananatiling malabo, ngunit ang kanyang boses ay matatag at puno ng matinding puot. "Rafael, isinumpa ko ang araw na naging paborito kitang anak." Umiiyak na pahayag ng aking biyenan sa harap ng buong media. Hinarap mo ang buong Manila sa iyong mga kasinungalingan habang ang sarili mong asawa at ang sarili mong ina ay binalak mong patayin at itapon sa nursing home pagkatapos mong makuha ang pera namin. Mula ngayon, hindi na kita itinuturing na anak. Mom, no, sinisiran lang nila ako. Pakinggan mo ako. Nagmamakaawang isinigaw ni Rafael habang lumuluhod sa entablado. Gumuho ang kanyang buong mundo sa matinding kahihiyan sa harap ng buong lungsod. Lumapit ang mga pulis sa entablado upang isagawa ang pag-aresto. Nang makita ang mga posas, biglang nagwala si Selena at pilit na itinulak si Rafael. Si Rafael ang may kasalanan ng lahat ng ito. "Inutusan niya lang ako. I didn't want to do this." Umiiyak na isinigaw ni Selena habang pilit na kumakawala sa hawak ng mga pulis. "Please don't arrest me. I was just protecting him." "Selena, shut up. Kasama ka rito." Sigaw naman ni Rafael habang pilit na humihila patungo sa akin. "Marisol, please, listen to me, sweetheart. I did all of this for us, for Luna. Please tell the police to stop, patawarin mo ako." Marisol, dahan-dahan akong lumapit sa harap ng nakaposas na si Rafael. Nanatili akong tahimik, hindi sumisigaw, hindi umiiyak, at hindi nagpapakita ng anumang galit. Tinitigan ko siya ng aking malamig, matatalas, at walang emosyong mga mata, isang nakakapasong pananahimik na sumagot sa bawat peking pagmamakaawa at dumi ng kanyang pagkatao. Ang aking pananahimik ang naging pinakamasakit na parusa sa kanyang kasakiman. Bago tuluyang hilahin si Selena paalis ng mga pulis, lumingon siya sa akin at nag-iwan ng isang pambihirang sulyap. Isang sulyap na puno ng lihim, at tila may isang malaking katotohanan pa siyang hindi ibinubunyag tungkol sa aking nakaraan. Habang kinakaladkad si Rafael, paalis ng ballroom sa ilalim ng mga kislap ng kamera ng media, lumingon siya sa akin at sumigaw ng may galit at desperasyon. "Akala mo ba nanalo ka na? Marisol, hindi mo alam kung kanino talaga galing ang pera ng tatay mo." Ang malamig at bakal na tunog ng mga posas na naglalapat sa isa't isa habang isinasara sa mga kamay ni Rafael ay naging huling hudyat ng pagtatapos ng kanyang kapangyarihan. Ang malamig at bakal na tunog ng mga posas na naglalapat sa isa't isa habang isinasara sa mga kamay ni Rafael ay naging huling tunog ng aking buhay sa ilalim ng kanyang anino. Pagkatapos ng bagyo sa bulwagan ng gala, ang kauna-unahang bagay na aking ginawa ay ang yakapin ng aking tunay na yaman. Sa loob ng aming tahimik at bagong tirahan, mabilis na tumakbo si Luna patungo sa aking mga braso. Mahigpit ko siyang niyakap. Nilalanghap ang amoy ng kanyang buhok habang dahan-dahang humahaplos ang aking mga daliri sa kanyang likod. "Mommy, I was so brave. Just like you said," bulong ni Luna habang isinusubsob ang kanyang mukha sa aking leeg. "Yes, my sweet baby." Tugon ko habang pinipilit kong pigilan ang aking mga luha ng kaligayahan. "Napakapangahas mo. Wala nang makakasakit sa atin ngayon. Ligtas na tayo." Wala na ang takot sa kanyang mga mata. At sa pagkakataong ito, alam kong wala nang sinumang halimaw ang makakaagaw sa aming kapayapaan. Paglipas ng ilang linggo, sumapit ang araw ng huling pagdinig sa korte. Nakatayo ako sa tabi ni Gabriel habang binabasa ng hukom ang formal na desisyon. Nakuha ko ang ganap na karapatan sa pag-aalaga kay Luna, kasama na ang buong pagbawi sa lahat ng ari-arian na ninakaw ni na Rafael at Selena. Si Rafael naman ay nahatulan ng habambuhay
Napagkabilanggo dahil sa malawakang panloloko, serious illegal detention, at falsification of public documents. Nang dumaan ako sa gilid ng holding cell upang lumabas, nakita ko si Rafael. Nakaupo siya sa sulok, luma at gusot ang kanyang suot, habang nakatitig sa sahig na tila isang basyong walang laman. Wala akong naramdamang galit nang tingnan ko siya, tanging habag na lamang para sa isang lalaking tuluyang winasak ng kanyang sariling kasakiman. Pagkatapos ng korte, pinili kong bisitahin si Selena sa kulungan para sa huling pagkakataon. Nais kong ibigay ang mga formal na papeles ng pagbawi sa lahat ng perang ninakaw niya mula sa educational fund ni Luna. Nang humarap siya sa akin sa likod ng mga bakal na rehas, gumuho ang kanyang karangyaan. Nakasuot siya ng orange na uniforme ng bilanggo, tuyot ang kanyang balat, at gulo ang kanyang buhok. Mabilis siyang lumapit at humawak sa rehas, umiiyak at nagmamakaawa. "Marisol, please, I'm sorry, alisin mo ang mga kaso laban sa akin." Pagmamakaawa ni Selena habang nanginginig ang kanyang buong katawan. "I was just a fool who believed in Rafael, kaibigan mo ako." "Marisol." Tiningnan ko siya nang may kasamang malalim na kapayapaan sa aking puso. Tumanggi akong magtanim ng galit, dahil ang galit ay isang lason na sisira lamang sa aking bagong simula. Ngunit hindi ko rin papayagan ang isang huwad na pakikipag-ayos. "I will not hate you, Selena." Mahinahon kong sagot habang inilalagay ang mga papeles sa ibabaw ng mesa. "Ngunit kailangan mong pagbayaran ang bawat sentavo na ninakaw mo mula sa aking anak." Dito ko ginawa ang aking gintong sandali. Dahan-dahan kong inabot ang isang simpleng pakete ng pagkain sa kanya sa likod ng mga rehas. Ginawa ko ito hindi bilang kanyang matalik na kaibigan, kundi bilang isang tao na may dignidad at paggalang sa kapwa, sa kabila ng lahat ng sakit na kanyang ibinigay sa akin. Pagkatapos ay tumalikod ako at naglakad paalis nang hindi na muling lumingon. Bago kami tuluyang umalis ng munisipyo, iniabot sa akin ni Gabriel ang isang lumang dokumento na nakuha mula sa mga nabawing papeles sa bangko. Ito ay isang lumang sulat mula sa aking yumaong ama. Nang buksan ko ito, natigilan ako sa nakasulat na mensahe. Ang pondo ng trust fund ay hindi lamang basta iniwan ng aking ama. Ito ay binuo sa pakikipagtulungan ng isang lihim na kasosyo na nagnanais protektahan ako mula sa isang matagal ng panganib. Ang pangalan ng kasosyo ay sadyang pinilas sa ibaba ng papel. Ito ang naging sagot sa huling isinigaw ni Rafael bago siya dinala ng mga pulis. Habang naglalakad ako pababa ng hagdanan ng munisipyo, lumapit sa akin si Gabriel na may dalang magandang balita tungkol sa pag-aproba ng mga papeles para sa pagtatatag ng aking bagong pundasyon. Ang bagong umaga, ngunit habang nakikinig ako sa kanyang boses, biglang nakuha ng aking pansin ang isang anino ng lalaking nakatayo sa di kalayuan. Sa ilalim ng sikat ng araw, nakasuot siya ng simpleng terno, at sa kanyang nakabukang palad ay may hawak siyang isang pamilyar na gintong singsing na dahan-dahang kumikislap sa ilalim ng liwanag. Ang kislap ng ginto sa ilalim ng sikat ng araw ay tila nagdala ng isang bagong misteryo sa aking papalapit na bagong simula. Ang kawang kislap ng ginto sa ilalim ng sikat ng araw ay hindi na naging tanda ng panibagong panlilinlang, kundi ang huling piraso ng aking nakaraan na sa wakas ay naibalik sa akin. Ang lalaking nakatayo sa di kalayuan ay si Miguel, na may hawak na gintong singsing na may selyo ng aking yumaong ama, isang huling bagay na lihim na itinago ni Rafael, ngunit buong pusong nakuha muli ni Miguel upang ibalik sa akin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang ganap na paggaling ng aking mga sugat. Ang lahat ng naiwan ng aking ama ay ligtas na sa aking mga kamay. Wala nang anumang bahid ng kasakiman. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang pundasyon ng bagong umaga na aking itinayo ay formal nang nagbukas ng mga pinto nito sa lungsod ng Manila. Ang lugar na ito ay naging silungan ng daan-daang kababaihan na dumaan sa matinding pang-aabuso, manipulasyon at kawalan ng pag-asa. Si Elena, na ngayon ay masaya at tapat na nagtatrabaho, ay katuwang ko sa pamamahala ng mga programa sa edukasyon para sa mga bata. Si Miguel naman ay nagboluntaryo upang pamahalaan ang mga legal na tulong para sa mga pamilyang nangangailangan ng hustisya. Sa pagtulong sa iba, natagpuan ko ang aking tunay na halaga at layunin sa mundong ito. Hindi na ako ang biktima, ako na ang nagpapatakbo ng sarili kong tadhana. Bago matapos ang taon, pinili kong dinalaw si Doña Teresa sa kanyang simpleng bahay sa probinsya ng Batangas.
Namumuhay siya doon ng tahimik kasama ang isang tagapag-alaga, malayo sa ingay at karangyaan ng lungsod. Ang kanyang paningin ay bahagyang bumuti, ngunit nanatiling malabo ang kanyang paningin sa malalayong bagay. Nang marinig niya ang aking mga hakbang, dahan-dahan siyang lumingon at ngumiti ng may kasamang matinding pasasalamat. Marisol, salamat at naparito ka. Bulong ng matanda habang dahan-dahang hinahawakan ang aking braso. Hindi ko inasahan na bibisitahin mo pa ako pagkatapos ng lahat ng aking nagawang kasalanan sa iyo. Tumingin ako sa kanyang mga mata ng may kasamang malalim na kapayapaan. Napatawad ko na ang nakaraan. Ginawa ko ito hindi dahil karapat-dapat kayo sa pagpapatawad, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan ng aking isip at para sa kinabukasan ni Luna. Ngunit ang bawat isa sa atin ay may kani-kanilang landas na dapat lakbayin. Dito ko nasagot ang mga tanong sa aking puso. Ganap ko nang napatawad ang nakaraan, at sa wakas ay natagpuan ko na ang tunay na kapayapaan na matagal kong hinanap. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa lumang sistema ng pang-aabuso, kundi ang pagpapalaya sa sariling puso mula sa tanikala ng puot. Nang hapon ring iyon, naglakad kami ni Gabriel sa tabi ng dalampasigan habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa abot-tanaw. Ang langit ay napuno ng mga kulay ng rosas, kahel at ginto, na nagbigay ng isang pambihirang ganda sa malawak na karagatan. Nagawa mo na ang lahat, Marisol, mahinahong sabi ni Gabriel, habang nakatitig sa akin na may kasamang malalim na paghanga sa kanyang mga mata. You built an empire of hope out of the ruins of your past. Proud na proud si Luna sa iyo, at lalo na ako. Sa pagkakataong ito, hindi ko na pinigilan ang aking sarili. Ang marahang paglapat ng aking mga daliri sa kamay ni Gabriel ay naging tanda ng aking kahandaang buksan muli ang aking puso sa isang malusog, ligtas, at tapat na pag-ibig. Naramdaman ko ang marahang haplos ng hangin sa dagat sa aming mga mukha. Habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang naglalaho sa dilim, tiningnan ko si Gabriel at ibinahagi ang pinakamahalagang aral na aking natutunan sa aking paglalakbay. Natutunan ko na ang isang babae ay maaaring mawalan ng lahat ng kanyang yaman, ng kanyang tiwala, at ng kanyang pamilya. Ngunit sa sandaling piliin niyang mahalin ang kanyang sarili, kilalanin ang kanyang sariling halaga, at lumaban ng may lido at dignidad, maaari siyang magsimula muli. True peace is not about holding on to a toxic marriage at all costs, but having the courage to walk away and build a life of peace and meaning. Inilapit ni Gabriel ang kanyang mukha sa akin. Ang kanyang mainit na paghinga ay dumatay sa aking pisngi habang marahang hinahaplos ang aking kamay. Sa isang seryoso at puno ng pag-asa na boses, binigkas niya ang kanyang huling pangako. Hindi mo na kailangang mag-isa sa bawat paglubog ng araw. Marisol, nandito ako sa bawat bagong umaga. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang, sumasabay sa pintig ng kanilang mga puso, ay naging huling hudyat ng pagsisimula ng aking bagong buhay sa ilalim ng totoong binmin ng aking tadhana.